Okay. Magandang gabi, mga kapatid, kaibigan. Narito na naman tayo para mag-aral sa salita ng Diyos. Bago tayo mag-umpisa, may hihilingin ako sa inyo. Paki-subscribe, paki-like, paki-share sa aming munting YouTube channel, Marlon Coret YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong Hesukristo, nating Panginoong tagapagligtas. Paki-subscribe, paki-like, paki-share. Maraming salamat po. Tayo na'y manalangin. Ama naming Diyos nga makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa gabing ito. Narito po kami, Ama, para mag-aral sa iyong salita. Basbasan mo po Panginoon ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng tagapakinig nitong minsay na ito, na sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Kristo, naming Panginoong tagapagligtas. Amen. Dito tayo mag-aral, mga kapatid, kaibigan, sa Juan Kapitulo 3, versikulo 15 hanggang 19. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 15. Upang ang sinumang sumasampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ito ang sinasabi, mga kapatid, kaibigan. Kung sino man daw ang sumasampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ito, patungkol ito, mga kapatid, kaibigan, sa kaligtasan. Katiyakan sa kaligtasan. Itong sinasabi nito. Sino mang sumasampalataya kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan ang sinasabi dito sa versikulo 15. 16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang tanging anak, upang ang sinumang sa kanya'y sumasampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan ang sinasabi dito sa versikulo 16. Sino mang sumasampalataya sa Kanya, hindi mapahamak, magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan ang pangako ng Diyos, nga tayo ay sumampalataya sa Kanya. Hindi tayo mabibigo. Bibigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan. Katiyakan ito sa kaligtasan. Tiyakin natin ang ating kaligtasan. Dahil ang Diyos ay nangako, pag tayo ay sumasampalataya sa Kanya, magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Pag tayo ay mananalig at tumanggap kay Kristo, tayo ay may buhay na walang hanggan. Yan ang ibig sabihin ito, mga kapatid, kaibigan, sa versikulo 16. Katiyakan sa kaligtasan. Yan ang ibig sabihin nito. 17. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 17. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanlibutan upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Hindi sinugo ng Ama ang kanyang anak para hatulan ang sanlibutan. Sinugo ng Ama ang anak para tayo ay maligtas. Yan ang ibig sabihin dito sa versikulo 17. Sinugo ng ating Ama ang kanyang anak para tayo ay maligtas, para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito kaligtasan, katiyakan, kaligtasan, itong ating pinag-aralan ngayong gabing ito. Tiyakin natin ang ating kaligtasan. Baka hindi pa tayo nakakatiyak ng ating kaligtasan, tiyakin natin ngayong oras na ito. Paano pagtiyak? Manalig kay Kristo, tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Ayan. Para ang pangalan ay may sulat sa aklat ng buhay. Yan, mga kapatid, kaibigan, ang ibig sabihin dito.
Sa versikulo 17. 18. Ito ang sinasabi dito sa 18. Ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hinahatulan. Ngunit ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na, sapagkat hindi siya sumasampalataya sa pangalan ng tanging anak ng Diyos. Buhay pa, may hatol na. Basta hindi sumampalataya kay Kristo. Yan ang sinasabi rito. Buhay pa ang tao, may hatol na. Nakahanda ng hatol dahil hindi siya sumasampalataya kay Kristo. Pag ang tao ay mananalig at tumanggap kay Kristo, wala nang hatol. Yan ang ibig sabihin dito sa 18. Wala nang hatol ang mga sumasampalataya at tumanggap kay Kristo. Hindi na hatolan ng Diyos. Bakit walang hatol? Tinanggap ang tagapagligtas, tinanggap ang tagapaghatol. Kasi Kristo ang tagapagligtas, siya rin ang maghatol. Gawa 4:12. 1:5:22. Siya ang maghatol. Hindi ang Ama. Si Kristo ang maghatol. Yan. Buhay pa, may hatol na. Basta hindi ka naniniwala, hindi ka tumanggap kay Kristo, hindi ka nananalig sa Kanya, tiyak, nakahanda ng hatol. Last verse, 19. Ito ang sinasabi dito sa 19. At ito ang kahatulan na naparito ang ilaw sa sanlibutan at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw, sapagkat ang kanilang mga gawa ay masasama. Yan ang sinasabi rito. Pag gawa mo ay masasama, inibig mo ang kadiliman. Pero pag gawa mo mabuti, inibig mo ang ilaw. Sino ang ilaw? Si Kristo ang ilaw. Siya ang liwanag, siya ang buhay, siya ang tagapagligtas. Yan ang ibig sabihin dito sa 19. Kaya mga kapatid, kaibigan, ang Diyos ay naghihintay kung sino ang lumapit sa Kanya, kung sino ang tumanggap sa Kanya. Dahil ang Diyos ay nagmamahal sa mga tao. Ayaw niya nga ang tao ay mapahamak. Gusto ng Diyos na tayong lahat ay maligtas. Pero may mapahamak talaga dahil ayaw makinig sa salita ng Diyos, ayaw maniwala, ayaw tumanggap kay Kristo. Kaya nga sila ay napahamak. Sila na ang pumili sa kanilang kapahamakan. Yan ang ibig sabihin nito, mga kapatid, kaibigan. Tiyakin ang kaligtasan ngayong buhay pa tayo. Dahil ang kaligtasan ngayong buhay pa tayo. Yan. Tiyakin natin ang kaligtasan. Oras na ito. Baka may magtanong, paano ba pagtiyak? Manalig kay Kristo, tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Dahil ang kaligtasan nasa pananalig kay Kristo, nasa pagtanggap kay Kristo. Ayan ang kaligtasan. Pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Pag ikaw ay tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, tiyak, pangalan mo nakasulat sa aklat ng buhay. Anong kasunod? Tapos mo tinanggap ang ating Panginoon. Magpabautismo sa pangalan ng Ama, pangalan ng Anak, pangalan ng Espiritu Santo. Dahil ang bautismo ay mahalaga. Paglubog mo sa tubig, namatay ka kasama ni Kristo. Pag ahon mo sa tubig, nabuhay ka kasama ni Kristo. Kaya nga ikaw ay bagong nilalang na. Wala na ang dating pagkatao. Ikaw ay bago na. Ikaw ay nakatawid na sa kamatayan, tungo sa buhay na walang hanggan. Nakatawid ka na, kapatid, kaibigan. Basta ikaw ay nananalig at tumanggap kay Kristo at nagpabautismo. Dahil mahalaga. Mahalaga rin ang bautismo. Dahil bagong nilalang ka na, nakatawid ka na sa kamatayan, tungo sa buhay na walang hanggan, ikaw ay pinanganak sa Espiritu. Basta ikaw nabautisman ka, tumanggap ka kay Kristo, tiyak ang kaligtasan. Anong gagawin pag matapos mabautismuhan?
sundin ang utos ng Diyos. Huwag natin lapastanganin ang utos ng Diyos. Huwag natin burahin ang utos ng Diyos. Huwag natin itakwil ang utos ng Diyos. Dahil ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo sa Juan 14, versikulo 15, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Hindi na sinabing binura ko na ang aking utos at huwag na kayo sumunod. Hindi na sinabi. Kung mahal natin ang Diyos, sundin natin ang kanyang mga utos, tutuparin natin ang kanyang mga utos. Anong sinabi? Sa unang Juan, kapitulo 2, versikulo 3 hanggang 4. Nakakatiyak tayo nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Verse 4, ang nagsasabi, nakikilala ko siya, ngunit sumusuway naman sa kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Yan ang sinasabi ng Diyos. Dahil ang Diyos ay naglagay ng palatandaan. Ang sabi, kilala ninyo ako, kilala ko kayo. Ezekiel 20:20. Ano ang ginawa ng palatandaan ng Diyos? Ang ikapitong araw, ang Sabat, ginawa ng Diyos na palatandaan nga tayo nakakilala sa Kanya at kilala din tayo ng Diyos. Kaya huwag natin lapastanganin ang utos dahil nasa utos ang palatandaan ng Diyos. Yan. Ang Sabat. Dahil nung nilikha itong daigdig na ito, itong mundo na ito, nilalang ng Diyos, langit, lupa, dagat at mga bukal, pati tayo nilikha ng Diyos, sa loob ng 6 na araw, ang sabi ng Diyos, nagpahinga siya sa ikapitong araw. Bakit? Napagod ang Diyos? Hindi napapagod ang Diyos. Dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Kaya sinabi niyang nagpahinga siya, dahil para tayong kanyang mga nilalang, mga hinirang, mga anak, sumunod sa kanya. Para tayo ay makapasok sa kapahingahan ng Diyos. Yan ang ibig sabihin yan. Ay, sa bagong langit, sa bagong lupa, ang samaron ay Sabat. Sabat ang samaron, hindi linggo. Saan mabasa? Isaias 66, versikulo 22 hanggang 23. Sa versikulo 22, mababasa mo ang bagong langit, bagong lupa. Mababasa mo yan. Sa versikulo 23, mababasa mo ang araw ng pamamahinga. Pag nakabasa ka ng araw ng pamamahinga, Sabat yan, hindi yan linggo. Pero dito, sa hawak ko na Biblia, ang nakalagay rito ay Sabat. Lahat ng bansa pupunta roon para sumamba sa Diyos. Mukhaan, harapan, makikita natin ang Diyos natin sinasamba. Wala na tong lupa na to, wala na tong langit na to kasi bagong langit na. Yan ang ibig sabihin, lahat ng bansa pupunta ron. Hindi lang Israel o Hudyo pupunta ron. Lahat pagligtas ka. Pero pag hindi ka ligtas, hindi ka makapasok ron. Dahil yun lang makapasok doon ang mga pangalan nga nakasulat sa aklat ng buhay. Pero pangalan mo hindi nakasulat sa aklat ng buhay, iba ang destination ng mga pangalan na hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Ang destination yun ay lawa na po. Yun ang pangalawang kamatayan. Yun ang impyerno. Yun ang destination nun. Mga hindi nananalig, hindi tumanggap kay Kristo. Tiyak pangalan ay wala sa aklat ng buhay. Yan mga kapatid, kaibigan. Yan katotohanan. Katiyakan sa kaligtasan. Tiyakin natin ang ating kaligtasan. Baka bawian tayo ng ating hiram na buhay. Hindi tayo nakakatiyak. Anong hintayin pag hindi ligtas? Hatol ng Diyos. Yun ang hintayin nun. Wala nang pag-asa. Ecclesiastes 9:5. Ang buhay, alam niyang siya ay mamatay. Pero ang patay, wala nang nalalaman at wala nang pag-asa. Ayan, ang sinasabi ng Diyos. Kaya nga, ang kapatid kaibigan, pag hindi nakakatiyak, tiyakin ngayon. Oras na to. Basta kayo nananalig, tumanggap kay Kristo, tiyak ang kaligtasan. Pangalan, nakasulat sa aklat ng buhay. Hanggang dito na lang tayo, mga kapatid kaibigan. Paki-subscribe, paki-like, paki-share sa aming Mountain YouTube channel, Marlon Coret YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong Hesukristo na ating Panginoong Tagapagligtas. Maraming salamat po. Tayo na'y manalangin. Ang maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa mga salita mo na aming napag-aralan ngayong gabing ito. Basbasan mo po, Panginoon, ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng tagapakinig nitong mensahe na ito, na sila makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samot dalangin
Sa pangalan ng aming Panginoong Kristo na aming tagapagligtas. Amen. Amen.